Bukod sa maesterong konektado sa Manila Bay, mahigpit ding tinututukan ng DENR ang informal settlers sa paligid nito. Ang sentro ng balitang yan mula kay Bea Bernardo, live! Aljo, bilang bahagi ng gagawing rehabilitasyon ng Manila Bay, nakatakdang mag-inspeksyon ngayong araw ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa mga estero na konektado sa Manila Bay. 4 na estero ang tinuturong dahilan ng pagdumi ng Manila Bay, ngunit ayon sa DENR Manila Bay Coordinating Office, maliban sa mga estero, pagtutuunan rin nila ng pansin ang mga residential areas at mga informal settlers. Sa mahigit 15 million household na siniserbisyuhan ng Maynilad at Manila Water, nasa 16% lamang ang konektado sa mga sewerage system. Nasa 20 subdivision naman ang tumangging sirain ang kanilang daan upang magpakabit ng sewerage system. Ang mga ganitong insidente ang nakikitang dahilan ng ahensya na magpapahirap sa kanilang trabaho na linisin ang Manila Bay. Kaya naman, plano nilang magkaroon ng legal na aksyon laban sa mga ayaw sumunod sa kanila. Nais rin nilang isama sa aktibidad ang Department of Interior and Local Government o DILG upang maobliga ang mga lokal na pamahalaan na nakapaligid sa Manila Bay na makaisa sa kanila. Samantala, ipinagmalaki naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na bumaba ang bilang ng mga nakukuha nilang solid waste sa Manila Bay. Linggo-linggo na aniya ang kanilang mga clean-up drives at araw-araw nasa 30 na katao ang naglilinis sa paligid ng Manila Bay. Maglalagay naman ng karagdagang trash traps sa Manila Bay upang mabawasan palalo ang mga basura at kahit papano ay bumaba ang coliform bacteria sa nasabing tubig. At yan muna ang latest mula dito sa Manila. Bea Bernardo para sa Bayan. Aljo. Maraming salamat, Bea Bernardo.